Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pagpapahirap na ginawa ng taga Bureau of Immigration sa mga kababayan nating OFWs. Ang Bureau of Immigration under sa DOJ, so mga tauhan ito ni Secretary Boying. Okay, kahapon nag-vlog ako tungkol sa bagong guidelines na isasagawa sana ng Interagency Council Against Trafficking. Again, si Boying ang namamahala dito na dinagdagan nila ng ang daming papeles na hahanapin sa mga Pilipino na palabas ng bansa. Instead na yung basic documents lang is boarding pass, visa, ano pa yung isa, boarding pass, visa, passport. Yun na yun. Kasi palagi kaming nagbibiyahing mag-asawa, yun lang ang aming ipakita, makalabas na kami. Ngayon, ang dami na. So, sa aming mag-asawa, yung proof of my employment o yung income ko, financial capacity, gano'n, na magbiyahe. Yung anak ko sa US na bibisitahin namin, kailangan nila ng birth certificate, yung kanyang copy ng kanyang visa, ano pa yon, yung sweldo niya doon, proof of accommodation, ang dami. Para sa amin na mga tourists o travelers. Ganon din sa mga OFWs, ang daming hinahanap. So yun, ang patakaran na accordingly, September 3, i-implement na. But then dito, nakita ko, wala na, na-implement na pala. Ginagawa na nila. Nabasa ko sa mga comments, maraming comments na sinasalaysay nila yung masakit na karanasan nila sa mga tauhan ni Secretary Boying sa Bureau of Immigration. Dalawa lang ang aking basahin ngayon. Una, si Teddy Hermano. So basahin ko Ito yung kanyang comments. General, yung anak kong OFW sa Dubai, umuwi ng Pinas dahil nagsara ang kumpanya nila noong panahon sa pandemic. Ngayon, tinawagan siya ng employer at pinapabalik na siya sa Dubai dahil balik normal na. Kompleto naman siya ng mga dokumento, pati visa, meron na. Sa kasamaang palad, take note, 4 times siya na offload dahil sa mga papeles na hinahanap. Inutang lang ng mga kapatid niya ang ginasto sa pag-ayos ng mga papers, pati ticket sa plane. Hanggang ngayon, binabayaran pa ng hulugan ang perang inutang. Walang awa ang nasa gobyernong ito, wala naman silang maibigay na trabaho sa mga tao. Ako, nang mabasa ko ito kagabi, yung puso ko, parang tinutusok ng 1,000 karayom. Pero mo, ayos na ang trabaho kasi galing na sa Dubai ito OFW. Umuwi lang dahil sa pandemic. Ngayon, wala nang pandemic, balik ka. O pinabalik, kumpletong papeles. 4 na beses na upload dahil ang Bureau of Immigration, ang dami-daming hinahanap na papeles. Grabe, pahirap sa taong bayan itong mga tauhan ni Boying sa Bureau of Immigration. Basahin ko lang yung mga nag-comments sa story na ito. Sabi, kasi maraming naawa na nag-comments na rin. Medyo nawala tayo sa mga comments. Okay. Grace Garad, pahirap talaga ang bagong gobyerno. Sino pa ito?
Diamond forever. So, very sad to hear that. Grabe, as in talaga, itong mga ginagawa ng tauhan ng administrasyong ito, Bureau of Immigration ito ha. I hope it will be well with your family. Oh, Gloria Asinger, ito ang pinakamasama, worst na administrasyon, di palabasin ang gustong magtrabaho sa ibang bansa. Ano pa? Estrella Rono, sorry to hear your story. Don't lose hope. God is always on the side of truth. Let's keep praying. 4 na beses na upload. Grabe naman. Okay, pangalawa, si Angel Yosika. Ganito ang kanyang kwento. I-summarize ko na lang. Noong August 20, bago lang na-upload ang kanyang anak. So ano ba ngayon? 28. So 1 week pa lang. Itong si Angel, may anak siya sa Dubai. So, anak niya sa Pinas, magbiyahe na sana noong August 20, kumpleto siya ng papeles. Magtratrabaho siya sa Dubai at doon siya mag-stay sa bahay ng kanyang kapatid. Na-upload siya dahil hinanapan siya ng birth certificate ng kapatid niya na nandun sa Dubai. So, ito yung in-announce na guidelines, mga birth certificate. Anong pakialam ng birth certificate itong anak ni Angel na nasa Dubai, citizen na doon. Kaya kinuha niya itong kapatid niya para doon magtrabaho at doon manirahan sa bahay ng kapatid niya na citizen na ng Dubai. Anong pakialam ng Bureau of Immigration na maghanap pa ng birth certificate sa taong local resident na sa Dubai? Grabe talaga itong mga tauhan sa Bureau of Immigration. Anong klase? Ay. Okay, maalala ko. Early this year ba? No? I don't know kung Bureau of Immigration or Bureau of Customs. Umuwi naman ito na OFW. Nagdala ng pasalubong na laruan, I think, eroplano na malaki, toy airplane. Pagdating sa NAIA, nako, ang empleyado ng customs ba o immigration, hindi ko na maalala, naghinala na may lamang droga ang eroplano. Dumaan na sa x-ray machine, walang nakitang droga. Ang empleyado ng customs o immigration, duda pa rin. Alam niyong ginawa? Minartilyo, binasag ang airplane toy. Ano, may nakitang droga? Wala. Tapos, nung walang nakitang droga, wala lang. Pinalis lang yung kawawang OFW. Nung nalaman ng netizens, nag-viral ngayon. Nung nag-viral, saka lang nag-apology ang ahensya ng gobyerno. Again, customs ba o immigration. So, ito na tayo ngayon. Hindi, meron pa. Mga napanood ko, mga earlier vlogs. Pag nanakaw naman ng pera, mga foreigners, ninanakawan sa airport. Bureau of Immigration. Ang dami. Yung napanood ko, 3 instance. May galing sa Japan, may galing sa Thailand, may isa pa. Ninanakawan. So, anong ibig sabihin nito? Bumalik na. Yung panahon ni Pinoy, merong tanim bala. Napahiya tayo lahat. Kasi mga foreigners, OFWs, binibiktima. Pag upo ni Tatay Digong, isang salita lang. Sige, gawin niyo pa yan, ipakain ko sa inyo ang bala. O what happened? Di ba? Tumigil.
Wala tayong narinig na ganitong mga problema sa NAIA panahon ni Tatay Digong. Pag upo ng PBBM admin, bumalik. So, hindi na tanimbala. Ano yun? Nakaw pera, martilyo laruan, hanap papeles. Grabe. Ano ba ang kaisipan nitong mga empleyadong ito na parang sila na ang hari? Maling-mali po ang orientation ng mga kawani ngayon sa immigration man o customs dahil pagpapahirap sa taong bayan ang ginagawa. Sana ito makarating sa mga, of course, sa Pangulo, sa customs ba immigration. Alam ba ito ni Secretary Boy? Yung mga pagpapahirap. I don't know, hindi siguro. Kasi talagang i-implement na nila yung policy, dagdag papeles. Yung pala, ginagawa na. Hindi guys, na tulungan ang Pilipino para mailigtas sa illegal recruitment and human trafficking. Kaya ngayon, nagkakaroon na ng hearing sa Senado, I don't know, kahapon ba yun o ngayon, tungkol dyan kasi lumalala na ang problema. Gising ang administrasyong ito. Instead na nakakatulong kayo, nagpapahirap kayo sa mamamayang Pilipino.